What's up guys? Magandang hapon. Ito na po yung part 2 ng ating Gensan to Maitom vlog. So manggagaling tayo ng Maasim going to Maitom, still on board Yellow Bus Line Aircon 76. So palabas na kami ng terminal. Ito yung po yung access road sa poblasyon ng Maasim. So kabila ito na kalsada, no? So ito na po yung technically ang poblasyon ng Maasim sa Sarangani Province. So shout out po sa mga madlang people natin dyan sa poblasyon Maasim. So ang kasunod po na bayan na pupuntahan natin is the municipality of Kiamba. So between Maasim and Kiamba medyo malayo-layo po yung distance niya guys. So hopefully ma-enjoy niyo yung video. At puro lang po talaga kalsada, hindi kagaya nung mula Gensan going to Maasim. Very picturesque ang highway doon kasi malapit yung kalsada sa Sarangani Bay. Kumbaga literally kalsada and then katabi dagat na, turquoise na dagat. So eto ngayon the rural life of Maasim, Sarangani Province, up to going to Maitom. So technically guys, ang Maitom is yan na yata yung kahuli-hulihang province ng Sarangani. Ang kasunod po niyan is Palimbang. Technically ang Palimbang nasa bandang Sultan Kudarat Province na po yan mga guys, pero hindi pa po napapasok yan ng any bus company for the meantime. So sa ngayon ang tumatakbo po dyan RUV Express vans ano. So yun po, sa mga last post natin lalo na yung mga lumang YBL, 1993 nag-start ang Yellow Bus Line sa Gensan to Maitom line. So naalala ko pa noon is yung mga ginamit nila is yung mga kahoy na bus, yung mga front engine, kasi nga itong kalsada na to before is rough road. So imagine niyo yung paakyat tayo ng Maasim, nahirapan nga yung yutong, how much more yung mga front engine, partida lubak-lubak pa. So ayan po, konti lang po yung views na nakikita natin, pero sa pagdaan ng panahon, although meron talagang period na nawala ang yellow bus dyan, recently lang yata bumalik, I think 2012 yata or 2013, bago pa lang, mga isang dekada pa lang. Kahit pa paano, although may counting glitches na nangyari, smooth sailing pa naman ang operations ng Yellow Bus Line from Gensan to Maitom. So nandito na po tayo ngayon sa Maasim-Kiamba boundary. So ito guys, kahit boundary po siya ng Maasim at Kiamba, malayo pa po ang poblasyon ng Kiamba. So ilang kilometro pa yung tatahakin namin. I think the last time I checked nasa 28 kilometros pa. So pasensya na po kasi at that time nagkaroon din ako ng parang tulog manok. So mahapdi na yung mata ko, so kailangan kong mag shut eye muna, kasi nakakabawas ng energy, lalo na bandang hapon ito, mga mag-aalas 2, medyo mainit kahit na. So sa na-observe natin guys dito sa highway ng Kiamba, meron din palang mga tulay na steel brace, so kahit papano modern din yung mga tulay nila, pero hopefully hindi ito magkakaroon ng mahaba-habang repair kagaya nung nangyari sa Tuganay. Diyos ko, yung Tuganay, the longest repairing bridge in I don't know, span of 3 years or what. Sana pa matitibay pa itong mga tulay na ito guys, at saka technically 2 lanes pa ito eh. So sa ngayon, malapit na po tayo sa poblasyon ng Kiamba. Nakita ko sa huling signage, ito nasa around I think 9 kilometers na lang. So technically pinutol ko na lang yung ibang segment ng video kasi alam mo naman magkabilaan, puro na lang mga konting kasagingan, yung mga normal scenery ng bukid. Pero kung mahilig kayo sa rural life, abay magugustuhan nyo itong road trip na ito. So bigyan ko kayo ng idea guys, from Gensan to Maitom, it's a 107 kilometer journey. So sa yellow bus with optimal speed, nasagad 80 or 85 for that matter, maximum na yun,
the trip will last for 3 hours. So hopefully ma-enjoy ninyo yung view, lalo na doon sa papunta ng Maasim, kasi yun talaga ang pinakamagandang view, and talagang babalik talaga tayo doon guys. Magpipitik tayo, mag video rin tayo doon, parang kagaya sa Baluyan before. So yun lang, meron tayong kasalubong na yellow bus na high gear. Pabalik na po yun ng Jensan. O yan, isa sa mga magandang tanawin sa Kiamba, lush green rice fields mga guys, para ka na rin pumunta ng banay-banay sa Davao Oriental. So ito guys, malapit na po tayo sa poblasyon ng Kiamba. As makikita nyo, meron na namang slalom na checkpoint, no? So huwag kayong magtaka nyan guys, very frequent at saka common yan dito sa highway na ito, kasi for protection mga guys, kasi kahit rural life yan, kahit masabi natin wala na yung mga pakunti-kunti na lang yung mga rebelde, pero hindi lang tayo maging kumpiyansa guys, meron pa rin yan kahit papano. So ito na po yung poblasyon Kiamba, pero crossing lang po yan guys, doon po sa pinakadulo, kung diretso doon po yung pinakasentro ng Kiamba. So dito naman na side na ito, meron dyang loading and unloading area. And then yun nga lang, hindi ko na naipakita yung picture ng terminal, yung kulay green na maliit, kasi nga medyo nagtitipid na tayo niyan sa kuryente, at pa going low battery na yung ating phone. So nandito na po tayo sa parang home stretch run na po yan, going to Maitom, So binabagtas na po natin itong highway na ito sa parte ng Kiamba, Sarangani Province. So kung mapapansin nyo guys, although malapit siya sa dagat, yung highway, mostly nakikita na natin is rural life. So puro na po greens yung nakikita natin. Sayang nga lang, mayroong portion dyan na parang dating sawmill yata, tapos na-abandoned building na siya. Ito paglagpas ng checkpoint, maganda yung yung parang nangyari doon sa abandoned na area na yun, kasi naging parang fish pond. Tapos meron pa yung mga structure ng building, wala na nga lang yung mga bubong, pero yung mga poste and then yung mga some wallings, meron naman siya kahit papano. So at least kahit papano itong time na ito medyo maaraw, kasi there were portions na hindi na ako nag-video kasi nga either makulimlim or maulan. So shout out na rin pala sa mga natin, kasundaluhan at saka kapulisan na nagpapalagi dyan sa ating mga checkpoint to maintain the peace and order of our area. So ito ipapakita ko sa inyo guys, kasi madalas yung mga pasahero going to Jensan, sa kabilang portion ng highway pumapara ng bus. Siguro parang nakasanayan na rin yan, kasi mayroon nakatira sa kabilang portion ng highway, so dyan na rin sila nag-aabang. And then ito na po yung pinakamahabang tulay sa Kiamba, and then after this slalom checkpoint, and now we are in Maitom. So I welcome you guys to the municipality of Maitom in Sarangani Province. So this is my first time talaga na makarating sa lugar na ito. Shout out na rin pala sa kaklase ko, si Orwell Bautista. I think the Bautista family owns a gasoline station there in Maitom. So shout out po sa kanya. Abot na ko dire Owen sa imong hometown in Maitom, Sarangani Province. So nakikita ko lang ito sa mga signboards ng yellow bus. So now I think I've seen everything na on first time.
So ayan na guys, malapit na po tayo sa terminal ng Yellow Bus sa Maitom, Sarangani Province. Sa ngayon, dyan lang po sila tumitigil kasi yung terminal, yung LGU terminal ng Maitom pala is under renovation. So katabi po ng YBL Maitom terminal is yung palengke. So bali parang ito na yung pinakasentro ng Maitom sa barangay Malalag. At ayan na po, naka-arrive na po kami. So meron tayong video na maipakita natin sa inyo on my shout out nga pala to the crew of Yellow Bus and the controller there. So good afternoon guys, nandito tayo ngayon sa poblasyon ng Maitom, Sarangani Province. So dito ako sasakay pabalik ng A92 na Yellow Bus. Oy, kaway-kaway, shout out sa inyo dyan. Ayan, dating mga kapwa YBL. So ito muna yung temporary terminal bound for Kiamba, Maasim and Jensan. So second to the last ni sir, no? Second to the last trip na daw, going back to Jensan. So ang mga susunod na bus sleeping na. So kung gusto niyo sumakay, dito kami sa kanto ng Malalag, barangay Malalag, malapit sa Central Elementary School at palengke, habang ginagawa pa yung terminal. So yun lang po. Salamat sa YBL for giving this privilege, na makabiyahe tayo. So this is my first time and hopefully we can do this again on our next vlogs. Kasi plano ko bumalik ng Maasim. Doon pala yung magandang point. So yun lang, salamat.